sa bawat isa sa atin. By the way, gusto ko lang po magtanong, sino rito yung mga may asawa na? Taas po kamay. Yung mga mag-aasawa pa lang. Sa mga young pro natin, sino rito yung, alam niya, someday, mag-aasawa siya, magkakaroon siya ng pamilya. Alam niyo po, again, napaka-importante na maunawaan natin, ano ba yung mga wisdom, ano ba yung mga prinsipyo, low sound check, na gusto ng Panginoon na matutunan natin kapag tayo ay pumasok sa isang relasyon. By the way, sino po naniniwala, importante na maunawaan natin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. When it comes sa pagpasok sa isang marriage, napaka-importante na makita natin, maunawaan natin, and at the same time, maisabuhay natin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Alam niyo po, kasi nga, pwedeng mahal mo pa ang isang tao, pwedeng sa isang marriage, mahal mo pa ang isang tao, pero hindi mo na kayang pakisamahan pa. Totoo po ba? Nangyayari ba yung mga ganong bagay? Na mahal mo pa, pero hindi mo na kayang pakisamahan eh. Yung nandoon pa yung damdamin mo, pero hindi mo na kayang pakisamahan pa. At the same time, pwede po ba na sa isang marriage, mangyari na mahal mo pa ang isang tao, pero hindi mo na kayang mag-stay pa na kasama siya? Totoo po ba? Nangyayari yon? Na mahal mo pa yung isang tao, pero yung ginagawa niya, hindi mo na kayang tiisin. Alam niyo po, sometimes, ang tingin natin, pag nandoon ka sa isang marriage, sapat na yung pagmamahal. Alam niyo po, hindi totoo yon. Dahil personal, naranasan natin na pwede palang mahal mo ang isang tao, mahal mo pa, pero parang hindi mo na kayang tiisin yung ginagawa niya. Pwede pala na mahal mo nga ang isang tao o mahal mo pa, pero hindi mo na kayang mag-stay pa nakasama siya sa buhay mo. Pansinin nyo, ang sabi ni Solomon dito sa Proverbs 24:3-4, sa pamamagitan ng karunungan ay naitayo ang bahay at naitatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kaalaman. Ano pinapakita nito? Ito po ang totoo. Tandaan nyo, sa mga mag-asawa na, sa mga mag-aasawa pa, hindi pwedeng mag-survive ang isang marriage na puro pag-ibig lang. Tandaan nyo po, lalo na sa mga young pro natin, sa mga papasok na sa kanilang marriage, hindi magsusurvive ang isang marriage na puro pag-ibig lang. Hindi magsusurvive ang isang relasyon at hindi magsusurvive ang isang tahanan na puro pag-ibig lang. Ang linaw ng sinasabi ni Solomon na dapat ang isang tahanan ay maitatag sa pamamagitan ng karunungan, maitatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Hindi puro pag-ibig lang ang magpapatatag para sa isang relasyon, sa isang tahanan, at sa isang marriage. Alam niyo po, ito ang totoo. Pagdating sa pagbibuild ng isang tahanan, ng isang marriage, malaking factor yung karunungan at kaalaman. What does it mean? Una, no matter how you love each other, your love does not guarantee success in your marriage. Sino po naniniwala? Hindi puro pag-ibig lang at magtatagumpay na ang isang marriage. Sino naniniwala kahit gaano nyo pakamahal ang isa't isa, hindi ito sasapat para manatiling buo ang marriage. Maraming maaaring sapat naman. Tandaan nyo po, maaaring sapat naman yung pagmamahalan nyo, pero hindi tatatag ng gusto ang isang marriage. Bakit? Ano pinapakita rito? Again, sabi ni Solomon, by wisdom a house is built, signifies that the foundation of a good marriage comes from applying wisdom and knowledge in making decision and action. Ano ibig sabihin nito? Pag ang pundasyon lang pag ang basihan lang bakit mag-aasawa ka ay dahil mo lang
Dahil mahal mo lang ang isang tao, later on, guguho yung pagmamahal na yan. Tandaan nyo po, lalo na sa mga mag-aasawa pa lang, pag ang pundasyon lang, pag ang basihan mo lang, pag ang dahilan mo lang, bakit ka mag-aasawa, ay dahil mahal mo lang, isang araw guguho yung pagmamahal na yan. At the same time, again, sa mga mag-aasawa, pag ang pangahawakan para mag-stay lang sa inyong marriage ay ang pag-ibig, isang araw guguho ang marriage na yan. Why? Kasi nga, bagamat mabuting sangkap ang pagmamahal sa isang marriage, but more than love, you need wisdom and decision making and action. Importante ang pagmamahal. Pero tandaan nyo po, napaka-importante rin yung wisdom, yung knowledge when it comes sa decision making. Sa simula pa lang, bago mo pasukin ang pag-aasawa mo, gamitan mo na siya ng wisdom. At gaya po ng aking nabanggit, anong klaseng wisdom yon? Godly wisdom. Pansinin nyo, bakit sinabi ng Diyos na do not equally yoke with unbeliever? Kasi nga, ang wisdom doon ni Lord, pag nag-asawa ka ng iba sa paniniwala mo, iba sa pananampalataya mo, laging may friction sa inyong pagsasama. Totoo po ba yan? Laging magkakaroon ng friction. Laging may hindi pagkakaunawaan sa mga gagawin at sa mga ginagawa mo. At laging may threat sa pamimili kung sa kanyang paniniwala o sa iyong paniniwala. At the same time, pansinin niyo, bakit sinabi doon sa Proverbs 21 verse 9, it is better to live in a corner of a room than in a house shared with a contentious woman. Mas mabuti pang tumira sa isang ilang na lupain kaysa makasama ang babaeng palaaway at bugnutin. Bakit sinabi yon ng Proverbs? Ano yung wisdom na binibigay dito ni Lord? Kasi nga, tandaan niya po, lalo na sa mga kalalakihan, mag-aasawa pa lang, sa mga young pro, kahit gaano mo kamahal ang isang babae, pag ito'y palaaway, maliit na bagay, gustong pag-awayan nyo, mauubos pagmamahal mo. Tandaan mo, kahit gaano mo pa kamahal ang isang babae, pag para kang may kasamang nakalulo ng speaker, na di-12 pa, hindi basta speaker lang, mauubos ang pagmamahal mo, hindi matatahimik ang buhay mo. Totoo po ba? Nangyayari yun? May mga pagkakataon na kung saan gusto mong manahimik pero hindi ka matahimik dahil sa asawa mo. Iyon ang wisdom ng Panginoon. Bakit sinabi niya doon sa Proverbs na mas mabuti pa raw yung tumira doon sa ilang o doon sa, sabi doon, sa ibabaw ng bubong, kasi nga doon sa kanilang panahon, pwedeng matulugan yung lugar na yon sa kanilang bahay. So, tandaan niyo po, kahit gaano mo pa kamahal ang isang babae, pag bugnutin, walang kaano-ano, pag seselosan ka, mahihiling mo sa kay Lord na sana kuhanin na. Napansin niyo yun? Totoo ba? Mahirap magkaroon ng isang asawang selosa. Alam niyo po, kahit gaano mo pa kamahal ang isang babae, pagka yung lagi kang pag-iisipan ng masama, yung laging mag-iisip ng masisisi sa'yo, mauubos ang pagmamahal mo. Alam niyo po, iyon yung wisdom doon. Bakit sinabi ng Panginoon na mas mabuti pa raw tumira sa ibabaw ng bubong kaysa makasama ang isang babaeng palaaway? Meron po ba dito na ang asawa mo palaaway? Wala naman. O takot lang umamin. Alam niyo po, napaka-importante ang wisdom when it comes sa marriage. Lalo na kapag papasok ka pa lang doon. Pansinin niyo, bakit kaya sinabi doon sa Proverbs 31, 17-20, she is energetic, strong, a hard worker. She makes sure her siblings or her dealings are profitable. Her lamp burns late into the night. Her hands are busy spinning thread. Her finger twisting finger. She extend a helping hand to the poor and open her arms to the needy. Sa tingin nyo,
Biyaya ba o sumpa yung magkaroon ng asawang tamad? Ano sa tingin niyo? Sa tingin niyo, biyaya ba yung sumpa yung magkaroon ng asawang madamot? Maniwala ka kahit gaano mo pa kamahal ang isang babae, kung maligo lang, hindi magawa, mauubos ang pagmamahal mo. Tandaan niyo po, kahit gaano mo pa kamahal ang isang babae, kung magbunot lang ng buhok sa kili-kili, hindi magawa, mauubos ang pagmamahal mo. Alam niyo po, kahit gaano mo pa kamahal ang isang babae, kung sa halip makaipon kayo, puro utang lang ang naiipon nyo, mauubos ang pagmamahal mo. Totoo ba nangyayari yun? Minsan natatapat ka doon sa ikaw tipid ka, nabuhay ka, nasanay ka na matipid, maayos sa pera, pero nung nagkaasawa ka na, walang laging, parang galit lagi sa pera. Alam niyo po, yung walang naiiwan sa inyo, kundi utang, mauubos ang pagmamahal mo. Yung hanap buhay ka ng hanap buhay, tapos pag uwi mo, puro utang lang ang nadadatnan mo, mauubos ang pagmamahal mo. And at the same time, tandaan niyo po, kahit gaano pa kamahal ang isang babae, kapag ka sobrang damot, yung mga magulang mo pinagdaramutan, ikaw mismo pinagdaramutan, mauubos ang pagmamahal mo. That's why ang Panginoon nagbibigay ng wisdom para sa pagpasok natin sa isang marriage. Na hindi basta-basta pinapasok lang siya. Hindi ko mahal mo ang isang tao, magiging matatag na yung marriage na yan. No. Hindi ko mahal mo ang isang tao, magtatagal na yung marriage na yan. Ikalawa, the truth, love can bring happiness in marriage, and the other truth, love doesn't bring what it takes to make marriage work. Totoo ba? Bagamat kaya naman talagang magbigay ng kasiyahan ng pag-ibig sa isang marriage, pero hindi kayang isustain ng pag-ibig ang financial needs ng pamilya. Totoo ba yan? Na kahit gaano nyo pa kamahal ang isa't isa, pero hindi kayang isustain ng pagmamahal ang financial needs ng pamilya. Dapat malinaw sa atin yon. Na bagamat kaya naman talagang magbigay ng kasiyahan ng pag-ibig sa isang marriage, pero hindi kayang i-secure ng pag-ibig ang future ng pamilya. At bagamat kaya naman talagang magbigay ng kasiyahan ng pag-ibig sa isang marriage, pero hindi kayang i-secure ang stability ng relasyon ng mag-asawa. What's the point? Sa maniwala ka't sa hindi mo pwedeng ibayad sa renta ng bahay ang pagmamahalan yung mag-asawa. Totoo po ba yan? Sa mga mag-asawa na, sa maniwala ka't sa hindi mo pwedeng ibayad sa renta o sa amortization ng bahay nyo yung pagmamahalan yung mag-asawa. Hindi mo pwedeng sabihin sa may-ari ng bahay o sa kumpanya na nagmamahala naman kayong mag-asawa at bahala na pagmamahalan nyo doon sa inyong kailangan bayaran. No. Alam niyo po, sa maniwala ka't sa hindi mo pwedeng ibayad sa grocery ang pagmamahalan yung mag-asawa. Totoo po ba yan? Hindi mo pwedeng sabihin, pagpunta mo doon sa grocery, na nagmamahala naman kayong mag-asawa, kaya dapat ibigay na sa inyo lahat ng kailangan nyo. No. At sa maniwala at sa hindi mo pwedeng ibili ng gatas ang pagmamahalan yung mag-asawa. By the way, sino po rito nagbabago na isip mag-asawa? Sino rito parang gusto nang umatras? Alam niyo po, iyon yung mga realidad na sometimes ayaw nating tingnan. Alam natin, pero ayaw nating tingnan. Iyon yung realidad na sometimes binabaliwala natin, pero sa totoo lang, ang laki ng impact sa buhay mag-asawa. Ang laki ng nagiging epekto sa buhay, sa marriage, sa isang tahanan. Alam niyo po, you have to work hard para masustain ang financial needs ng pamilya mo. Especially sa mga kalalakihan, you have to work hard para masustain ang pangangailangan ng pamilya mo. You have to work diligently para masustain ang pangangailangan o ang financial needs ng pamilya mo. And you have to work smartly para masustain ang financial needs ng pamilya mo. Hindi ka lang mag-work hard o hindi ka lang
sisikap ng gusto, kundi kailangan madiskarte ka rin. Kinakailangan masipag ka rin. Kinakailangan smart ka rin para masustain ang pangangailangan ng financial, ng pangangailangan ng pamilya mo. Alam niyo po, sa maniwala ka at sa hindi kayang bumili ng pagmamahalan ng maintenance pagtanda niyong mag-asawa. Tandaan niyo po, sa maniwala ka at sa hindi kayang bumili ng pagmamahalan ng retirement home o ng retirement plan sa pagtanda nyo. At sa maniwala ka at sa hindi kayang bumili ng funeral service ng pagmamahalan nyo. Sino po naniniwala? Time will come, darating ka naman doon sa point na yun ng buhay mo. Sa mga yampro natin, sino naniniwala? Isang araw tatanda ka rin. Totoo ba yun? Isang araw mangangailangan ka rin ng maintenance. At sino naniniwala? Isang araw mamamatay ka rin. Alam niyo po, lahat yung realidad sa buhay na kailangan matuto tayong tanggapin at kailangan matuto tayong harapin ng may katalinuhan. Kasi nga, ang Panginoon, nagbibigay sa atin ng wisdom kung papaano natin haharapin yung mga areas na yun ng buhay natin ng may katalinuhan. Alam niyo po, tandaan nyo, again, love can bring happiness within your marriage, pero pagtanda nyo, pag wala na kayong matitirahan, baka sisihin mo pa sarili mo, bakit siya pinili mo. At pagtanda nyo, pag wala na kayong pambili ng maintenance, baka sisihin mo pa ang napangasawa mo, bakit siya pinili mo. Ikatlo, the success in your marriage depend more on what you know than how you feel. Sino po naniniwala? Yung tagumpay ng marriage mo, nakadepende yan. Hindi sa kung anong nararamdaman mo, kung hindi sa kung ano ang alam mo. Dapat, malinaw sa iyo, ano ba yung pinasok mo? Ano ba yung papasukin mo na estado ng buhay? Hindi po basta-basta pinapasok ang pag-aasawa. Hindi basta-basta mahal mo lang, papasukin mo na yung pag-aasawa. Sino po rito nagsisisi na nag-asawa? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Kitang-kita naman sa mga mata niya. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Hindi mo pwedeng idepende sa nararamdaman mo kung paano mo dapat itrato ang asawa mo eh. Totoo po ba yan? Hindi mo pwedeng idepende sa kung ano yung pakiramdam mo sa kung paano mo itatrato asawa mo. Hindi mo pwedeng idepende sa kung paano sa nararamdaman mo kung paano mo dapat ayusin ang kaperahan ng pamilya mo. And at the same time, hindi mo pwedeng idepende sa nararamdaman mo kung papaano na kayong mag-asawa pagtanda nyo. No. Hindi pwedeng nakabase lang doon sa feelings mo, sa pakiramdam mo, kung papaano na kayo pagtanda nyo, kung papaano na yung kaperahan ninyo, and at the same time, kung papaano mo itatrato ang asawa mo. What's the point? Ito po ang totoo. Kailangan mo ng sapat na wisdom para maitama o maitrato ng tama ang asawa mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Kailangan mo ng wisdom para maitrato ng tama ang asawa mo. Kasi nga, pag wala kang sapat na wisdom kung paano mo itatrato ang asawa mo sa mga lalaki, yung babae, at sa mga babae, yung lalaki, at the end of the day, maghihiwalay kayo. At the end of the day, masisira yung marriage na yan. Totoo ba? May mga pagkakataon, mali ang nagiging trato ng lalaki sa babae. Nangyayari ba yon? And at the same time, may mga pagkakataon, mali ang nagiging trato ng lalaki dun sa babae. Kaya nga napaka-importante, dapat meron tayong malinaw na wisdom, meron tayong malinaw na understanding and knowledge kung paano itrato ng tama yung taong ibinigay sa iyo ng Diyos. Sino po rito, sa mga mag-asawa na, gustong-gusto niyang itrato ng tama yung asawa niya? Taas ang kamay. Yung iba kalahati lang. Bakit? Parang alanganin na may pagsisisi ba? May regrets ba? Alam niyo po, hindi mo pwedeng tanggihan
yung realidad na you need wisdom, knowledge, and understanding para maitrato ng tama yung taong binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi nga, tandaan nyo po, gaya nung aking nabanggit, hindi magkakaroon ng isang successful na marriage nang hindi tama ang trato sa kanyang asawa. Totoo ba yan? Pag mali ang naging trato sa isang asawa, hindi magiging successful ang marriage. Lahat ng marriage na nauwi sa wala, pangunahing dahilan nito, mali naging trato sa asawa niya. Lahat ng marriage na hindi sumaya kailanman, pangunahing dahilan nito, mali naging trato sa asawa niya. At lahat ng marriage na nagtapos sa paghihiwalay, pangunahing dahilan, maling trato sa babae o sa lalaki. At the same time, tandaan niyo po, walang marriage ang nag-succeed nang hindi naging tama ang paghawak sa pera. Totoo ba? Isa sa mga naging dahilan ng paghihiwalay? Pera. Nangyayari ba yon sa loob ng marriage na naghihiwalay yung mga taong nagmamahalan pa naman, pero dahil naging mali ang paghawak sa pera, naghiwalay. Alam niyo po, kahit anong sikap, tandaan niyo po, kahit anong sikap, kahit anong sipag ng naghahanap buhay sa pamilya, pag mag-isa lang siyang nagbubuhat sa pamilya at lahat ay binubuhat, mapapagod siya. Tandaan niyo po. Kahit anong sikap, kahit anong sipag ng naghahanap buhay, kung may asawa siyang bulagsak, mapapagod siya. Yung mga naghahanap buhay sa abroad, pag-uwi, yung inaasahang ipagawang ng bahay, walang naipagawang bahay, yung inaasahang negosyo, puro utang ang naiwan. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, mapapagod ka. Pag gano'n ang mangyayari. Kaya nga, importante yung wisdom, importante na hindi lang mahal. At tandaan niyo po, kahit anong ganda ng kita ng naghahanap buhay, kung may asawa siyang may bisyo, matatapos sa kahirapan ang pagsasama. Yung sa halip ipunin, pinambababae, pinangsusugal, pinang-scatter, mapapagod siya. Sa huli, tandaan niyo po, pag inasa mo lang ang kinabukasan sa pakiramdam mo, ang kinabukasan ng pamilya mo, ang pagtanda niyong mag-asawa, at the end of the day, baka kung kailan kayo tumanda at saka pa kayo maghiwalay. Sa point, tandaan niyo po, hindi pwedeng ikatwiran na pakiramdam ko, tutulungan naman kami ng mga anak namin sa mga may asawa na po, sa mga mag-asawa na, at sa mga medyo nagkakaedad na, maling-maling katwiran na isipin mo, na pakiramdam mo, baka pagtanda nyo, tutulungan naman kayo ng mga anak nyo. No. Huwag nyo pong maging katwiran yon. Kasi ilalagay mo sa alanganin ang pagtanda nyo. Lagi nyo pong tatandaan na hindi mo pwedeng ikatwiran na pakiramdam ko, susuportahan naman kami ng mga anak namin. At hindi nyo pwedeng ikatwiran na pakiramdam ko, tutulungan naman kami ng mga anak namin. Kasi ang problema, paano kung pagdating ng panahon, sarili lang ng mga anak nyo hindi nila kayang tulungan? Hindi nila kayang suportahan? Paano kung yung mga anak mo, nag-asawa ng makunat pa sa tikoy, kawawa kayong mag-asawa? Ganun ka-importante yung sinabi ni Solomon. Yung ating pong reference verse for this morning, that by wisdom a house is built. Dapat may wisdom, may understanding, may knowledge sa pagbibuild ng isang tahanan. Dapat may wisdom, may understanding sa pagbibuild ng isang pamilya at ng isang marriage. Lalo na po ang isang lalaki. This morning, I just want to share yung wisdom na dapat meron ng isang lalaki
lalaki muna. Sa susunod, yung wisdom naman para sa mga babae, para doon sa tamang pagtrato sa kanilang asawa. Okay lang po ba yan sa mga tatay na naririto? At the same time, doon sa mga magiging tatay na naririto. At doon sa mga nagtatago na tatay na, pero ayaw pang sabihin. At the same time, doon pala sa mga mukhang tatay pero binata pa. So, okay lang ba sa inyo yan na kayo muna? Alam niyo po, napaka-importante na maunawaan ng isang lalaki yung wisdom na dapat meron siya kung paano niya dapat i-build ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang kanyang marriage. Kasi nga, at the end of the day, pag hindi mo alam yung tamang wisdom, yung understanding na dapat alam mo, masisira mo ang binigay sa iyo ng Diyos na marriage. By the way, sino naniniwala? Regalo ng Diyos sa atin ang marriage na meron tayo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Regalo sa iyo ng Diyos yung babaeng meron ka eh. Kaya nga hindi yan kinuha ng Panginoon dun sa lupa, kung hindi kinuha ng Diyos yan sa iyo mismo para makita mo na ito ay kakumpletuhan mo. Hindi nang galing sa kung saan yan. Galing sa iyo yan. Alam niyo po, sino naniniwala? May kapangyarihan ng lalaki para panatiliing buo ang kanyang tahanan. Totoo ba yan? May kapangyarihan ng lalaki para panatiliing buo ang kanyang tahanan. Alam niyo po, in fact, the word husband, ano ibig sabihin nito? It is the one who bands together. Ikaw yung dapat na nagpapanatili ng iyong tahanan. Hindi ikaw dapat yung sumisira. Malaki ang magagawa ng isang lalaki para panatiliing magkasama sila ng kanyang asawa at hindi magkahiwalay. Sino po rito, goal niya sa mga kalalakihan, hanggang sa huli, yung asawa mo ang kasama mo? Alam niyo po, ang tanong dito, what are the wisdom, the knowledge, and understanding a man should know to establish a strong marriage? Alam niyo po, unang-una, the wisdom of proper honoring and respecting their wives. Sabi ni Peter dun sa 1 Peter chapter 3 verse 7, likewise, husband, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with your of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Alam niyo po, sino naniniwala? Dapat malinaw sa isang lalaki ang tamang pag-honor sa babaeng ibinigay sa kanya ng Diyos. Totoo po ba? Napaka-importante nun na dapat alam mo kung paano siya irespeto. Alam mo kung paano siya i-honor. Kasi pag hindi mo alam kung paano i-honor ang babae sa buhay mo, tsak lolokohin mo siya. Yung pong mga lalaking nagloloko, yung mga lalaking nagtataksil, ang isa sa mga pinatutunayan nito, hindi niya ino-honor ang kanyang asawa. Hindi niya nire-respeto ang kanyang asawa. Kasi kung may respeto ka, kung may pag-honor ka sa asawa mo, hindi mo naman lolokohin eh. Totoo po ba yan? Bakit ka bang bababae kung ino-honor mo yung asawa mo? Bakit ka bang bababae kung nire-respeto mo yung pagkatao niya? Yung pagkababae niya? Yung pagiging asawa mo? Alam niyo po, again, pag hindi mo alam irespeto, i-honor ang asawa mong babae, tsak pagsasalitaan mo siya ng masakit. Yung mga lalaki nagsasalita ng masakit sa kanilang asawa, dinidishonor nila at dinidisrespect yung kanilang asawa. At pag hindi mo alam irespeto, i-honor ang asawang babae, tiyak, sasaktan mo siya. Without knowing na lahat ng pag-dishonor, lahat ng pag-disrespect sa asawang babae, may mabigat na consequences. Sino po naniniwala? Lahat yun merong consequences. Yung pag-dishonor, yung pag-disrespect sa asawang babae,
Lahat yon merong consequence. At napakalinaw, doon sa huling part ng binasa natin, iyon yung isa sa mga consequence nun. Now, bago natin puntahan yung mabigat na consequence ng pag-dishonor, pag-disrespect, tingnan muna natin yung context nitong chapter 3 or yung chapter 3 verse 7, itong 1 Peter na binasa natin. Pansinin nyo, mula dun sa verse 1, yung binasa po natin verse 7, mula dun sa verse 1 hanggang dito sa verse 6, pansinin nyo, ang paalala para sa pagsasubmit ng babae sa asawang lalaki at kung papaano mapapanatili ang maayos at totoong kagandahan ng isang babae. Pag binasa nyo yung verse 1 hanggang verse 6, ang paalala doon ni Peter, ang sabi niya, mag-submit ka sa iyong asawang lalaki. And at the same time, ang sinabi pa doon ni Peter, pinaalala niya na ang totoong kagandahan ay hindi sa panlabas, kung hindi sa panloob na aspeto. Pero, pagdating doon sa verse 7, ito yung kanyang sinabi. Iba naman, biglang kumambyo itong si Peter. Anong pinapakita nito? Pag tiningnan mo ang pinakapuso ng verse na to, how should man respect and honor their wives? Iyon yung pinakapuso ng verse 7. Kung papaano mo dapat irespeto at i-honor ang asawa mo. And during that time, it was a radical teaching. Sa panahon nila Peter, hindi ito simpleng teaching. Hindi ito isang magaan na turo. Kasi nga, during their era, ang mga babae, during their period, were oppressed, discounted, and often treated badly. Mababa ang tingin. Kumbaga, parang second class ang tingin. Pero, bigla, nagturo si Peter, ang sabi niya, i-honor mo ang asawa mo. Irespeto mo ang asawa mo. Dahil sa huli, pag hindi mo ginawa yan, ano sabi niya doon? Mahahadlangan ang mga panalangin mo. Alam niyo po, unang-unang consequence ito, husband will not receive prayers in full or the husband will find it difficult to pray. Kung hindi man buong-buong tugunin ng Diyos, mahihirapan kang manalangin. Why? Kasi nga ito ang totoo eh. Lahat ng pang-aabuso sa asawang babae, pagsuway sa kalooban ng Diyos. Totoo ba yan? Lahat ng pananakit, lahat ng pagsasalita ng hindi maganda sa asawang babae, lahat ito pagsuway sa kalooban ng Diyos. Any abuse, any disrespect, and belittling to your wife are clear act of defying will of God. Lahat yun, pagsuway sa kalooban ng Diyos. At hindi sasagutin ng Diyos ang dalangin ng isang lalaking mapang-abuso sa asawang babae. Hindi sasagutin ng Diyos ang dalangin ng isang lalaking mapanakit sa asawang babae. At hindi sasagutin ng Diyos ang dalangin ng isang lalaking laging pinapaya ang asawang babae. Ikalawa, unless a man changes his behavior towards her wife, his prayer line will never be reopened. Alam niyo po, hanggat hindi binabago ng isang lalaki ang attitude niya, ang behavior niya towards sa kanyang asawa, mananatiling sarado ang prayer line niya sa Diyos. Hanggat mapang-abuso ang asawang lalaki, hindi bubuksan ng Diyos yung prayer line niya sa Panginoon. At hanggat mapanakit sa kanyang asawang babae ang isang lalaki, mananatiling sarado ang prayer line niya sa Diyos. Kasi nga, bagamat sinabi na ang babae ay weaker vessel, pero God has given her a power to shut
down yung prayer life ng isang lalaki. So kung hindi sinasagot ng Diyos ang dalangin mo sa mga kalalakihan po, lalo na sa mga may asawa, baka hindi ang pagsagot ng Diyos ang may problema. Baka ang trato mo sa asawa mo ang may problema. Kung hindi dinidinig ng Diyos ang dalangin mo, baka hindi ang pagdinig ng Diyos ang may problema. Baka ang trato mo sa iyong asawa. At kung hindi pinapansin ng Diyos ang dalangin mo, baka hindi ang pagpansin ng Diyos ang may problema. Baka ang pakikitungo mo sa iyong asawa. And another thing, another wisdom, lalo na para sa mga kalalakihan, understanding proper covering of their wives. Alam niyo po, para sa isang matatag, sa isang matibay na marriage, hindi lang dapat alam mo kung paano i-honor ang taong binigay sa iyo ng Diyos. You have to know, you have to understand the proper covering of your wife. Dapat alam mo kung paano protektahan yung taong binigay sa iyo ng Diyos. Sino po naniniwala, lalo na sa mga kalalakihan, dapat ikaw yung unang-unang nagpoprotekta sa asawa mo. Dapat ikaw yung unang-unang nagko-cover sa kanya. Alam niyo po, hindi kailanman tatatag ang isang marriage hanggat hindi kayang proteksyonan ng lalaki at babae. Hindi kailanman mananatiling buo ang isang marriage hanggat nabibigong proteksyonan ng lalaki ang asawang babae. Now, ang tanong, paano ba mapoproteksyonan ng lalaki ang asawang babae? Una, ibukod mo ng tahanan. Sino po naniniwala? Isang way ng pagprotekta sa asawang babae, yung ibukod siya ng tahanan at hindi ipakisuno sa kanyang biyanan. Totoo ba yan? Dapat ang isang lalaki bilang proteksyon sa iyong asawa, ibukod mo siya at hindi mo siya ipakisuno. Bakit? Alam niyo po, pagprotekta sa isang asawang babae, ang maging malaya ito sa mga desisyon niya para sa kanilang mag-asawa. Pagprotekta sa asawang babae, ang mabuhay ito na hindi kailangang manimbang lagi sa mga gagawin niya. Kaya nga ito ang totoo, when you get married, you will not bringing two family together. You created third family. Hindi mo pinagsasama yung dalawang pamilya pag nag-asawa ka. Lumilika ka ng pangatlong pamilya. Mula doon sa dating pamilya ng asawa mo at sa pamilya mo, meron ngayong pangatlong pamilya. At yun yung bubuin mong pamilya o yung binuo mong pamilya. At dahil lumikha ka ng sariling pamilya mo, obligasyon mong proteksyonan ang pamilya mo na binuo mo, lalo na ang asawa mong babae. Ito po ang totoo. Hindi mo mapoproteksyonan ang asawa mo para sa malayang pamumuhay kung isusuno mo lang siya sa mga magulang mo. Hindi mo mapoproteksyonan ang asawa mo para sa malayang pagdedesisyon kung isusuno mo lang siya sa mga magulang mo. Alam niyo po, hindi siya magiging malayang ina ng tahanan pag nakasuno kayo sa magulang mo. Ikalawa, ibukod ng tahanan ng asawang babae, bigyan ng layang dumiskarte sa pagkakaperahan. Sino po naniniwala? Isang akto ng pagprotekta sa asawang babae, yung maging malaya ito sa paghahanap buhay. Totoo ba yan? Pagka ang isang babae, tandaan nyo po sa mga asawang lalaki, pag ang isang babae, sinisikil natin na magkapera, sinisikil natin na maghanap buhay, dumiskarte sa buhay, sinisikil mo ang kalayaan niya and at the same time, tinatanggalan mo siya ng proteksyon.
Now, ang tanong, saan mo siya tinatanggalan ng protection? Kapag ka sinisikil mo ang kalayaan niyan dumiskarte sa buhay, magkaroon ng sariling pera, magkaroon ng hanap buhay, sinisikil mo ang kalayaan niya na mabuhay sa kahirapan. Alam niyo po, o sa kalayaan, sa kaginhawahan, ang isang babae, tandaan nyo, ang isang babae na may malaya o may kalayaan sa paghahanap buhay, sa pagtatrabaho, pagdidiskarte, binibigyan mo siya ng kalayaan na mabuhay sa kahirapan. Pero kapag ka ang isang babae, pinipigilan mong magkapera, pinipigilan mong dumiskarte, tinatanggalan mo siya ng kalayaan na isang araw mabuhay sa kasaganaan. Sino po naniniwala? Ang mga babae, they were naturally created by God na madiskarte. Totoo po ba yun? Yung walang-wala, bigla magkakaroon eh. Napansin niyo yun? Yung walang isasaing, bago mananghali, pero bago dumating yung pananghalian, hindi lang pagkain, may himagas pa eh. Napansin niyo yun? They were created ng Panginoon normally na talagang madiskarte. Kaya nga siya ang binigay ng Diyos sa lalaki para maging kakumpletuhan kasi yung kahinaan na meron ng lalaki, kayang punan nito ng babae. Napansin niyo yun? Kaya nga dapat ang mga kababaihan, tandaan niyo po sa mga asawan lalaki, huwag mong sisikilin na dumiskarte sa buhay. Dapat nga i-encourage mo pa. Kasi tandaan niyo po, hindi habang buhay kasama ka ng asawa mo. Hindi habang buhay masusustain mo yung pangangailangan niya. Paano kung mawala ka at wala siyang alam sa buhay? Kawawa siya. Kaya dapat yung mga asawang babae, hayaan natin dumiskarte sa buhay. Hayaan natin na maghanap buhay. Hayaan natin may sariling pera. Alam niyo po, napaka-importante na binibigay natin yung ganong klase ng kalayaan sa mga kababaihan. Kasi nga, para hindi sila magmukhang kawawa pagdating ng panahon. And finally, the knowledge na dapat meron ng isang lalaki para makapagpatatag ng isang marriage, the knowledge of proper supporting their wives. Sino po naniniwala, kasama sa dapat unawang-unawa ng isang lalaki, yung tamang pagsuporta sa asawang babae, lalo na sa aspetong pinansyal. Sino po naniniwala, ikaw ang tinawag ng Diyos para suportahan sa aspetong pinansyal ang asawa mo? Totoo po ba yan? Sa mga lalaki, ikaw yung talagang itinalaga ng Diyos para suportahan sa aspetong pinansyal ang asawa mo. Bagamat siya naman ay pwedeng tumulong sa financial aspect ng pamilya, pero dapat malinaw sa iyo, unang-una dapat na merong tungkulin ito sa loob ng marriage ang lalaki. Alam niyo po, sino naniniwala, walang magiging matatag na marriage kung hindi magagampanan ng lalaki ang tamang pagsuporta sa asawang babae. Totoo po ba yan? Hindi tatatag ang marriage niyo kapag ka ang lalaki laging natutulog lang at pagising magse-cellphone at bilang pamamahinga, tatambay. Alam niyo po, walang tatatag na marriage kapag ka ganon. Kasama sa dahilan bakit ikaw ang ama ng tahanan nyo para i-provide ang pangangailangan ng pamilya nyo. What does it mean? Una, the father of the house must sustain the need of her wife. Pansinin nyo, ang father sa Hebrew word ay Abba, na ang ibig sabihin, source or sustenance. Iyon ang ibig sabihin nun. Bilang tatay, you must be the source and the sustaining agent sa needs ng asawa mo, ng mga anak mo, at ng buong pamilya mo. Sa mga anak mo, tandaan niyo po, sa mga kalalakihan,
sa mga anak mo, pwede magtapos yung season mo bilang source and sustaining agent sa kanila. Pag sila'y nagkaasawa, nagtrabaho na, nagkaasawa, nagkapamilya na, pwedeng tapos na yun eh. Pero, tandaan nyo po, sa asawa mo, hindi magtatapos yon. Hanggat magkasama kayo, hanggat nabubuhay siya, dapat ikaw ang primary source and sustaining agent ng asawa mo para sa pangangailangang pinansyal niya. At ito ang matindi. Gaya po ng aking nabanggit kanina. Since the woman did not take by God from the soil, He take it from the man, dapat kung paano mo bine-baby yung mga anak nyo, ganun mo rin dapat bine-baby yung asawa mo. Sino rito bine-baby pa yung asawa niya hanggang ngayon? Mabigat na raw. Sino po naniniwala? Dapat hindi lumilipas ang panahon para sa mabuting pagtrato sa asawa. Dapat hindi nililipasan ang panahon yon na tama yung kanta na dapat kahit maputi na yung buhok nyo, dapat yung pagmamahalan nasa mataas na antas pa rin. Dapat ikaw at siya pa rin. Dapat yung pagmamahalan hindi binabago ng itsura. Dapat hindi binabago ng pera. Dapat hindi binabago ng panahon ang pagmamahalan. Yung babae na ibinigay sa iyo ng Diyos, dapat kahit ano pa ang edad ninyo, patuloy pa rin na minamahal ng pinakamataas na antas na pagmamahal. Pinapahalagahan sa pinakamataas na antas ng pagpapahalaga. Kasi nga, kakumpletuhan mo siya eh. Kaya doon sa mga iniwan ng asawa, huwag kayong malungkot. Kahit anong mangyari, kulang ang buhay niya. Hindi na makukumpleto buhay nun. Kahit anong mangyari, tandaan nyo, kulang-kulang na siya. Simula nung iwanang kanya, nagsimula na ang buhay niya na siya ay maging kulang-kulang. So hanggat nananatili ka sa asawa mo, kompleto ka. Sa mga kalalakihan, hanggat nananatili ka sa tabi ng asawa mo, hanggat nananatili ang inyong marriage na matatag, maayos, nire-respeto mo, sinusuportahan mo, binibigyang layo, pinoproteksyonan mo, o pinoprotektahan mo, kumpleto ka. Alam niyo po, again, magtatapos ang pagsustento mo sa iyong mga anak, pero sa asawa mo, hindi kailanman yun dapat magtapos. At ikalawa, the father of the house must bring his family, especially her wife. Sino po, sa tingin nyo, bakit sa tingin nyo yung lalaki dapat ang nagdadala sa pamilya? Pansinin nyo, doon sa wedding ceremony, pagka papasok ang bride, sino kasama niya? Yung mga magulang niya. Sino may dala sa kanya? Yung mga magulang niya, kasama yung tatay niya. Doon sa wedding ceremony, habang nandoon ang bride, dala-dala ng tatay niya, sino yung nag-iintay dito? Yung groom. So, ibig sabihin, there were two fathers in the house. Yung isa tatay na, yung isa figuratively tatay na. Magiging tatay ng kanilang tahanan. So, pansinin nyo, yung lalaki, nag-iintay dito. Yung babae, bit-bit ng kanyang tatay. Yung isang ama ng tahanan, yung groom, nag-iintay. Yung isa ama ng tahanan, bit-bit yung kanyang anak. Yung tatay na may dala ng kanyang anak, soon releases her daughter to another father.
Bakit kaya sinabi ng Biblia, for this reason, a man will leave his father. Matthew chapter 9, verse 5, Genesis chapter 2, 24, Ephesians chapter 5, verse 35. Pansinin nyo, ang daming pinaggamitan, pinaalalahanan na bahagi ng Biblia. Pag ganon, ibig sabihin, napaka-importante nun. Bakit sinabi yon? For this reason, a man will leave his father. Bakit lalaki lang ang sinabi dito at hindi sinabi na yung babae? Because she just changes father. She just turn over. Yung picture na yon sa altar, sending a clear message, yung pagbibigay ng tatay sa anak, sending a clear message na keep fathering on my daughter. Pag pinapasa ng tatay yung kamay ng anak niya doon sa kanyang mapapangasawa, ang ibig sabihin nito, keep fathering on my daughter. Yung eksena na yon sa altar, pagbibigay ng tatay sa groom, hindi lang ito simpleng part ng ceremony. It send a clear message na habang binibitawan, pinapasa ng tatay yung anak niya sa mapapangasawa niya, nag-send ito ng message na ingatan mo ang anak ko gaya ng pag-iingat ko sa kanya. Proteksyonan mo ang anak ko gaya ng pagproteksyon ko sa kanya. Suportahan mo ang anak ko gaya ng pagsuporta ko sa kanya. At mahalin mo ang anak ko gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Now, ito yung pinakamagandang dahilan bakit hindi sinabi ng Biblia na for this reason, a woman will leave his father. Bakit lalaki lang ang sinabihan? Para sa panahong hindi na siya kayang mahalin ng asawa niya, may tatay pa rin siyang uuwian. Para sa panahong hindi na siya kayang protektahan ng asawa niya, may tatay pa rin siyang uuwian at poproteksyonan siya. At para sa panahong hindi na siya kayang ingatan ng asawa niya, may tatay pa rin siyang uuwian at patuloy siyang iingatan. Ganon kamahal ng Diyos ang isang babae na bagamat she was created a bit weaker than man, may espesyal na proteksyon at pagmamahal ng Diyos para sa babae na pinagkatiwala ng Diyos sa isang lalaki. Mahalin natin yung babaeng ibinigay ng Diyos sa atin. Proteksyonan natin, irespeto natin, igalang natin ang binigay ng Diyos sa atin. Again, those are wisdom that a man should know to establish a better marriage, a strong marriage, and a better family. Huwag mong sayangin ang pamilyang binibigay ng Diyos sa iyo at binigay na ng Diyos sa iyo. Huwag mong sayangin yung babaeng kumumpleto ng buhay mo. Let us pray. Panginoon, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, sa oras po na ito, I declare protection coming from heaven, covering coming from heaven, coming from your throne sa lahat ng marriage na naririto, Panginoon,
sa physical service, sa online service, Panginoon. Panatiliin mo po silang buo, Panginoon. Panatiliin mo po silang matatag. Panatiliin mo po na mulat sa mga wisdom, sa mga knowledge and understandings na dapat mai-apply nila sa kanilang marriage at sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya at tahanan. Salamat po sa mga hindi po pinalad na manatiling buo ang kanilang marriage, Panginoon. Lord, ang iyong kalooban ang siya pong mangyari. Kalooban mo na ma-restore sila. Salamat po. Kalooban mo, Panginoon, na gumaling sila. Salamat po, Panginoon. Muli, sa kabuuan po ng gawain ito, walang iba nawang nataas kundi ikaw lamang, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you all.